Ang mga hayop ay tunay na nakakamangha, kagaya na lamang ng pusa na bida sa kwento natin ngayon, kung saan ito'y pumupunta sa tindahan kapag nagugutom at nagdadala ng dahon para bumili ng isda. At pagkatapos ay may ginawa ang tendero na hindi ka pani-paniwala. Ako si Maria at ito ang aking kwento. Kilala ni Joe ang karamihan sa mga customer na pumupunta sa kanyang tindahan. Ngunit nang may pumasok na kakaibang customer na may dalang dahon, sa kanyang bibig ay maliwanag na nagulat si Joe. Noong araw na yun ay may mangilan-ngilan sa kanyang mga suki ang dumadating. Karamihan sa mga ito ay suki na ng kanilang pamilya simula noong bata pa siya. Ang isa sa mga regular customer niya ay kakaiba. Bagaman araw-araw itong pumupunta sa kanyang tindahan, ay uupo lang ito sa labas ng salamin at manunood sa kanya. Minsan naman ay pumapasok siya sa loob. Naalala pa ni Joe na noong unang beses itong pumasok sa tindahan, ay itinaboy ito ng isa sa kanyang mga customer sa pag-aakalang magnanakaw ito ng isda. Ganun pa man, ay palagi pa rin itong bumabalik kinabukasan at aalis na lang agad kapag may muling nakapansin sa kanya. Madalas mang mangyari ito sa pusa ay kapansin-pansin pa rin ang kasiyahan nito kapag napapanood niya ang ginagawa ng tao sa loob ng tindahan. Hindi alam ni Joe kung bakit tila napakabait ng pusa at ni minsan ay wala itong inabalang customer o hindi kaya ni minsan ay hindi ito kumuha o nagnakaw ng isda mula sa mga paninda niya. Kung kaya naman ay hinahayaan niya na lamang ito at nasanay na rin siya sa araw-araw nitong presensya sa kanyang tindahan. Mahilig din si Joe sa mga hayop, lalo na sa pusa, at ang pagkakaroon niya ng bisitang gaya nito araw-araw ay talagang nagpapagaan sa kanyang kalooban. Ngunit mas espesyal ang susunod na mangyayari. Isang araw, napansin ni Joe na naglalakad-lakad ang pusa na may daladalang dahon sa kanyang bibig at noong oras na yon ay tumalon ito sa may countertop at ibinaba doon ang dahon na kanyang daladala. Umupo ito at matyagang naghihintay habang nakatingin lang sa kanya. Noong una ay hindi ito pinapansin ni Joe dahil abala siya sa pagbebenta sa mga bumibili. Ngunit maya-maya pa ay hindi ka maniniwala sa sumunod na gagawin ni Joe dahil nahulaan lang naman ng lalaki na ang pagdadala ng pusa ng dahon ay may maganda palang dahilan. Napansin nito marahil na lahat ng mga bumibili ay may ibinibigay sa tuwing bumibili at kapalit nito ay ang pagtanggap sa isda at sa palagay ng pusang ito ay walang pinagkaiba ang dahon na pera para sa kanya. May dalawang pamimilian si Joe. Maaaring itrato niyang pusa bilang isa sa kanyang mga customer o bugawin ito. Ngunit para kay Joe ay hindi niya pwedeng paalisin ang bawat customer na handang magbayad sa kanya kahit na dahon man ang gawin nitong pera. Dahil doon ay binigyan niya ang pusa ng isang piraso ng sariwang isda na agad naman itong kinuha at lumakad na palayo. Umaasa na lamang si Joe na sana hindi ito gayahin ng iba niyang customer at isiping pwede pa nang ipambili ng isda ang dahon na kapalit ng pera. Mula nang maunawaan ng pusa na pwede niyang ipagpalit ang isang dahon sa isang isda ay mabilis siyang naging regular na customer. Araw-araw mula noon ay nagdadala siya ng dahon at binibigyan naman siya ni Joe ng kapirasong isda. Marami na rin sa kanyang mga customer ang nakakapansin sa munting gawain ito ng pusa at ang iba sa kanila ay kinagaliwan ito at nagsimulang tawagin siya sa pangalang Sushi. Ang iba ay naglalagay pa ng malinis na tubig sa labas ng tindahan para kay Sushi. Nakasanayan na rin ni Joe na magtabi sa isang gilid ng kapirasong isda para sa bago niyang kaibigang pusa para kung sakali mang busy siya sa pagtitinda ay makukuha nito agad ang biniling isda. Ngunit isang araw, ang kapirasong isda na yun ay hindi niya akalaing pupunuin ng pagkasindak ang puso ni Joe. Noong araw na yun ay napakaraming customer na naglalabas-masok sa tindahan ni Joe para bumili ng isda. Ang ilan sa kanila ay hinahanap ng kanilang mata ang pusang madalas nilang makita doon pero wala ito. Sa pagtatapos ng araw at nagsisimula ng maghanda si Joe para sa pagsasara ng kanyang tindahan ay napansin niya na ang kapirasong isdang
itinabi niya para kay Sushi, ay nandun pa rin sa gilid kung saan niya ito madalas na ilagay. Naisip niya na lang na marahil ay hindi ito pumunta sa kanyang tindahan sa araw na yon para kunin ito. Mula madaling araw ay nagtatrabaho na si Joe at sa pagtatapos ng araw ay wala siyang ibang gustong gawin kung hindi umuwi sa kanyang bahay na katabi ng kanyang tindahan at magpahinga. Pero ang pag-aalala niya para sa pusa ay pilit na bumabagabag sa kanya. Kung kaya naman kahit pagod ng katawan ay hindi siya mapakali sa pag-iisip dito at hindi siya makakapagpahinga hanggat hindi niya nasisigurong nasa maayos na kalagayan ito. Pero saan nga ba siya magsisimulang hanapin ito? Malalim na ang gabi at madilim ng kapaligiran. Nagumpisa siya sa may palibot ng shop. Naghanap din siya sa park sa may kabilang kalsada. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho sa kapitbahayan. Maaaring ang pusa ay naglalagi sa hindi masyadong kalayuan dahil siya ay nakakapunta araw-araw sa kanyang tindahan. Kung makikita lang sana siya ni Joe na tumatakbo sa paligid ay mapapanatag na ito. Maaari na siyang umuwi at makapagpahinga. Ngunit sa halip ay iba ang nakita niya sa kanyang inaasam. Nang may mahagip ang kanyang mata na isang bagay sa gilid ng kalsada habang papaliko siya sa isang kanto. Napagmasdan niya ang pamilyar na kulay at katawan ng isang pusa at bumilis ang tibok ng puso ni Joe nang mapagtanto niyang hindi ito gumagalaw. Tila isang himala na napansin niya pa ito, gayong napakalit nito at halos hindi mo mapapansin kung saan ito nakahiga. Agad na itinabi ni Joe ang kanyang sasakyan at nang malapitan ito ay nasigurado niyang si Sushi to. Ngunit saglit na hindi nakahinga si Joe nang makitang duguan ang katawan nito. Nanghina ang kanyang tuhod at halos ayaw niyang lapitan ng pusa para suriin kung humihinga pa ba ito. Pero gumalaw ang ulo nito at tumingin kay Joe na tila humihingi ng saklolo. Nasanay si Joe na makitang masigla ang mga mata ni Sushi at ang mga oras na yun ay ramdam ni Joe kung gaano kahirap at kasakit ang nararamdaman ng pusa base sa pagtitig nito sa kanya. Sa hinuha niya ay nasagasaan ito at sapat lamang ang lakas para makapunta pa sa gilid ng kalsada. Ngunit nasa bingit na ito ng kanyang buhay at malapit nang malugutan ng hininga. Tinipon ni Joe ang kanyang lakas at kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa nasaksihan ay nilakasan niya ang kanyang kalooban para mahawakan ito at binalot sa loob ng kanyang jacket pabalik sa kanyang sasakyan. Nag-search siya sa internet at nang bumungad sa kanyang isang vet clinic sa kabilang bayan ay agad niya itong tinawagan. Ngunit agad din ng lumo ng isang voice record ang sumagot sa kanya para sabihin sila ay sarado na. Namumuo na ang mga luha sa kanyang mata at nangihinang naipatong niyang kanyang ulo sa manibela. Hindi niya alam kung paano matutulungan ng pusa na itinuring na niyang kaibigan. At nang marinig niya ang huling mensahe sa voice message na tumatanggap sila ng ilang emergency cases ay bigla siyang nabuhayan ng loob. Marahil ay may pag-asa pa. Mabilis niyang pinaandar ang kanyang sasakyan papunta sa kabilang bayan. Sa kabila ng takot na baka may traffic pa sa kanyang madadaanan, mabigat ng paghinga noon ni Sushi na maging siya'y pinipigilan ding huminga sa sarili. Hindi niya alam kung makakarating siya sa oras at nang makarating siya sa vet ay saka lamang siya nakahinga ng normal at nagpasalamat ng gusto sa mga vet na umasikaso sa kanila. Kinuha nila ang pusa para i-check at napag-alaman ni Joe na nagtamo ito ng malaking sugat kung saan maraming dugo ang nawala dito. Meron din itong mga bali sa kanyang mga buto. Tinamaan din ng kanyang baga kung kaya't hirap ito sa paghinga. Dahil doon ay kinailangan nilang magsagawa ng agarang operasyon para matulungan ito. Pero malubha ang kalagayan ni Sushi at hindi kayang ipangako ng vet kay Joe na bubuti ang kalagayan nito. Sinabi nila na umuwi na muna si Joe at kung malalampasan ito ang buong magdamag, ay maari magkaroon sila ng pag-asa sa kabila ng ito ay malubhana. Nang sumunod na araw ay nagbukas muna ng tindahan si Joe, ngunit agad din niya itong iniwan at binilin sa kanyang katulong. Bumalik siya sa klinik para tingnan kung anong nangyari kay Sushi at doon ay napanatag si Joe nang makitang buhay ito.
may nakakabit na oxygen. Mukha itong malungkot at nangihina. Ganun pa man, ang importante ay humihinga at buhay ito. Mas nagkaroon siya ng pag-asa kumpara sa nagdaang gabi kung saan niya nakita na ito ay nadisgrasya. Ilang araw na nasa ganoong sitwasyon si Sushi, ngunit pagdaan pa ng mga araw ay kakikitaan na ito ng kasiglahan sa tuwing makikita niya si Joe at natuwa ang lalaki nang sabihin sa kanya ng vet na pwede nang pakainin si Sushi ng solid foods. Araw-araw ay dinadalhan niya ito ng paborito nitong isda na kanyang pinira-piraso ng maliliit. Nagbigay ito kay Joe ng kasiyahan nang makita niya kung gaano ito kagana habang kinakain ng dala-dala niyang isda. Sa wakas ay dumating na ang oras na tuluyan ng gumaling si Sushi at pwede na itong umuwi, ngunit nalaman nila na ito hindi naka-microchip. Nagtanong-tanong sila sa ilang kapitbahayan kung may nakakilala dito, ngunit wala ni isa man na nagsabing alaga nila ang pusa. Hindi gusto ng vet clinic na paalisin si Sushi at muling magpagala-gala sa kalsada. Ang sumunod na pangyayari ay talaga namang kukurot sa inyong puso. Dahil ng araw na kailangan ng lumabas ni Sushi, sa klinik ay dumating si Joe para kunin ito. Hindi na siya makakapayag na muli itong magpalaboy-laboy sa daan. Napagdesisyonan ni Joe na ampunin ito at alagaan. Nang iuwi ito ni Joe sa kanyang bahay ay binilhan niya pa ito ng maraming laruan at tinuring na parang isang anak. Hindi lang isang masayang tahanan ang tumanggap kay Sushi, kung hindi nasa kanya na rin ang maraming isda na pwede niyang kainin kahit na hindi niya ito bayaran. Madalas niya na rin makakasama ang mga kaibigan niya sa tindahan ng isda. At higit sa lahat ay ang kasiyahang dulot niya sa buhay ni Joe. Nang ang isang customer ay tinuring ito hindi lamang kaibigan, kung hindi ay isang tunay na pamilya.